Sa unang araw ng class reunion namin. Sakto pang nag-brown out. Sa gitna ng dilim. Hindi ko napigil ang halikan ang babaeng katabi ko. Narinig ko ang mabilis at medyo basa niyang paghinga sa tabi ng tenga ko. Nakakaakit. Pagkatapos ng halik, nataranta ako at biglang tumakbo palayo. Pero kinagabihan, nagwala si Isabel, ang kilalang Queen Bee ng school. Sa group chat namin, Isabel, sinong hudas ang NAGLAKAS loob na halikan ako hanggang MAMAGA ang labi ko. P** Tangina. Shit, siya pala yung nahalikan ko. Ako si Marco. Nang malaman kong mag-a-abroad na si Clara. Parang gumuho ang mundo ko. Siya kasi ang matagal ko ng lihim na gusto. Sa reunion na yun, suot ni Clara ang isang puting bestida. Ang mga mata niya'y kalmado at dalisay. Bawat kilos at ngiti niya. Tamang-tama sa tipo ko. May mga kaibigan kaming lumapit sa kanya. Nag-aalok ng inumin. Bumabati ng good luck. At nagtanong kung sino ang pinaka-memorable para sa kanya sa school. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ko. Ngumiti ng bahagya, at sinabing, nagpapasalamat ako kay Marco sa pag-tutor niya sa akin sa major subjects natin sa loob ng 3 taon. Kung alam ko lang na aalis siya. Sana hindi ko ginawang madali ang pagpasa niya. Nagngit-ngit ako, napakuyom ang kamao, pero pinilit kong ngumiti ng malumanay bilang sagot. Masaya naman akong tumulong lagi sa iba. Sa tabi ko, narinig ko ang mahinang pagtawa. Si Isabel, casual niyang ipinatong ang braso niya sa sandalan ng upuan. Ang mga mata niyang kasing talim ng kutsilyo ay nakatuon sa akin. Pero abala ako sa sarili kong kalungkutan kaya hindi ko siya pinansin. Biglang may tumunog, click, nawalan ng kuryente. Agad na nagdilim ang paligid. Nagsigawan ng ilang mga kaklase. At ang mga lalaking may girlfriend ay mabilis na yamakap sa mga ito. Kahit hindi ko makita ang mukha niya. Alam kong nasa malapit lang si Clara. Nang maramdaman kong lumapit siya. Hindi ko napigil ang yakapin ang bewang niya at tumingkayad para halikan siya sa labi. Natigilan siya. Ang puso ko na may kumakabog na parang tambol. Hindi mapigilan. Ramdam ng nagiinit kong palad ang init ng balat niya. Magulo ang halik ko. Blanko ang isip ko. Napansin kong kahit payat siya. Mas kaakit-akit pala ang hubog ng katawan niya kaysa inaakala ko. Ewan ko ba, biglang sumagi sa isip ko ang mukha ni Isabel. Paano mo naman ikukumpara ang siga na yun kay Clara? Kinakabahan kong hinigpitan ang hawak ko at buong tapang na sinabi ng nahihiya. Kung papayag ka, pananagutan kita. Pagkasabi ko yun, namula ang mukha ko at tumakbo akong parang takot na kuneho. Pagdating ko sa dorm, nakita ko ang mensahe ni Isabel sa group chat, may humalik sa akin. May naglakas loob pa talagang gumawa nun. Sino naman ang magkakagusto kay Isabel? Akmang mag-aayos na ako para maligo. Ayoko nang masangkot pa, nang biglang umugang ang group chat. Maganda si Isabel pero kilalang masungit at malamig. Kaya bihira ang lalaking lumalapit o nagbibiro sa kanya. Pero marami siyang kaibigang babae. Kaibigan A, OMG. Sino yun? Isa. Kaibigan A, sino kaya yun? Grabe, pinagnasahan ang beauty mo. Bes, bastos. Kaibigan B, baka siya rin may pakana ng brownout. Kaibigan C, hindi naman marami ang lalaking nandoon kanina. At halos lahat may GFs na. Kaibigan A, siguradong plinano to. Ano pa sinabi niya sa'yo? Isabel, sabi niya. Kung papayag ako, pananagutan niya ako. Isabel, sa tono niya. Parang gusto akong pakasalan. Nang mabasa ko to, nabulunan ako sa kinakain kong chips. Napababa ako ng paa, parang tinamaan ng kidlat. Teka, yung sinabi ko ba kay Clara, ay narinig ni Isabel. Lumapit ang roommate ko. Tawa ng tawa. Ang aga mo kasing umalis. Hindi mo nakita. Pagka-brown out, takot na takot si Clara. Nagtago sa likod ni class president. Ang tangkad pa naman. Takot pala sa dilim. Tapos si Isabel. Namaga ang labi. Ewan kung sinong matapang ang gumawa nun. Ha ha ha. Para akong tinusok ng karayom sa puso. Tulala ako. Kung nagtago si Clara sa likod ng class president. Sino ang nahalikan ko? Kinakabahan kong sinubaybayan ang GC. Mukhang mapapahamak ako sa ginawa kong padalos-dalos. Isa-isa nang nagsalita ang mga kaklase naming lalaki. Nagmamadaling patunayang inosente sila. Sa takbo ng usapan. Malapit nang mabuking na ako ang salarin. Nag-isip ako sandali at nag-reply, baka naman, babae ang humalik sa'yo.
Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang epekto ng sinabi ko sa mga kaibigan ni Isabel. Bago pa siya makasagot, may nagalit na agad. Kaibigan A, hoy, anong pinagsasabi mo? Baka ikaw ngayon eh. Napipi ako. Agad akong nag-private message kay Isabel. Hindi ako yun. Blanko pa rin ang chat window namin. Mula pa noong nag-add kami sa isa't isa. Hindi kami close ni Isabel. Normal lang na magkaklase. Bihira mag-usap. Ang tanging interaction namin ay noong minsan sa swimming pool. Nadulas ako at aksidenteng nasubsob sa dibdib niya. Sobrang nahiya ako noon. Para maiwasan ang pagdududa, nagkunwari akong nag-iisip at nagtanong sa GC. Nasa area ka ba noon nung nag-brown out? Maya-maya, tinatamad na sumagot si Isabel, oo. Papunta ako sa direksyon na yun nung nag-brown out. Paano mo nalaman? Imposible. Syempre hindi ko alam. Akmang magkukunwari pa akong tanga nang mag-message ulit siya, sa direksyon na yun, hindi ba't kayo lang ni Clara ang nandoon? Ako at si Clara. Babae si Clara. Lalaki ako. Masyadong halata. Nag-alinlangan ako at pilit na sinabi. Siguradong si Clara yun. Clara, sorry ha. Tutal. Tinuruan naman kita ng 3 taon. Kinabukasan, pumasok ako sa klase na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Pagpasok ko, nagulat ako nang makitang nakaupo si Isabel sa bandang likuran. Nakaitim siyang jacket, maayos ang maikling buhok, at ang mga mata niyang parang lawin ay nakatingin sa akin na may halong ngiti at pang-aasar. Kinilabutan ako. Ang mas nakakagulat, 2 na lang ang bakanteng upuan, isa sa tabi ni Clara, at isa sa tabi ni Isabel. Kailangan kong pumili. Karaniwan. Kay Clara ako tumatabi. Gaya ng dati, may dala siyang gatas para sa akin. Mahinahon niyang sinabi, inumin mo. Nakita ito ni Isabel at naningkit ang mga mata niya. Isang nakakatakot na pressure ang naramdaman ko. Agad akong nagdesisyon. Lumapit ako kay Clara, kumagit labi, at nagkunwaring nasasaktan habang bumubuntong hininga. Paano mo nagawa yun, Clara? Nagtatakang tumingin si Clara. Puno ng pagdududa ang mga mata. Hinaplos ko ang noo ko. Nagkukunwaring nalulungkot. Alam ko na ang lahat. Lalong naguluhan si Clara. Umiling ako. Nagpapanggap na malalim. Hindi mo pa rin ba nakikita ang mali mo? Tuluyan nang nalito si Clara. Bakas ang pagkalito sa mukha. Tumalikod ako. Kinuha ang bag ko. At naupo sa tabi ni Isabel. Karaniwan. Walang nangangahas lumapit sa kanya. Ngayon, biglang nagbulungan ang mga kaklase. Nag-message ang roommate ko, anong nangyari? Nag-away kayo ni Clara. Huwag kang masyadong lumapit kay Isabel. Baka mapagkamalan ka nung manyak na humalik sa kanya. Marahang tinapak ni Isabel ang daliri niya sa mesa. Paos ang boses niyang nagtanong. Dala mo libro mo. May naamoy akong banayad na amoy ng kahoy mula sa kanya. Katulad ng naamoy ko nung gabing iyon. Nag-ulo ang isip ko. Napakamot ako sa ulo. Dahil sa kaba, nasabi ko. Ang tanga ko talaga. Pagkasabi ko nun, biglang tumahimik. Kinabahan ako at agad nagpaliwanag. Ang sarili ko ang tinutukoy ko. Inabot ko ang libro sa kanya. Sa buong proseso, hindi ako nagangat ng tingin. Takot na makita ang namamagang gilid ng labi niya. Naalala ko ang kalokohan nung gabing iyon. Hindi ako mapakali. Napansin kong mayroong isang rolyo ng tape sa drawer niya. Hindi ko maiwasang magtaka. Papasok ng klase. Hindi libro ang dala kundi tape. Ang weird ng trip ng Queen Bee na to. Hindi na ako nagtanong. Palihim ko siyang inabutan ng ballpen. Aksidenteng nadikit ang daliri ko sa mainit niyang daliri. Agad na mula ang mukha ko. Parang nilagang hipon. Hirap kong tiniis hanggang matapos ang klase. Pagkalabas ni Isabel, nakahinga ako ng maluwag at humandusay sa upuan. Maya-maya lang, may sumigaw na kaklase na tumatakbo papasok. Hinarang ni Isabel si Clara sa hagdanan. Mukhang nag-aaway dahil sa pagpili ni Marco ng upuan kanina. Baka magsuntukan sila, Isabel at Clara, dahil sa upuan ni Marco. Mukhang magsasakitan na, Isabel at Clara. Mag-aaway dahil kay Marco. Napatingin ako sa puting rolyo ng tape sa drawer. Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Hindi pala para mag-aral si Isabel dito, kundi para gulpihin si Clara. Nag-aalala akong tumakbo palabas. Sakto akong dumating sa eksena. Magkaharap sina Isabel at Clara. Isang mayabang at palaban. Isang mahinhin at parang hangin, matinding contrast. Isang pambihirang tanawin sa paaralan. Itinaas ni Isabel ang manggas ng damit niya.
Sa sandaling itinaas niya ang kamay niya, mahina lang si Clara. Paano niya makakayanan ng isang suntok? Sa isang iglap, kinakalkula ko na kung magkano ang babayaran kong danyos. Bigla akong nag-isip, walang pag-aalinlangang sumugod at niyakap ko si Isabel sa bewang. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Siguro natakot silang baka pati ako ay idamay ni Isabel. Nanigas ang katawan ni Isabel. Ang maitim niyang mga mata ay naningkit. Puno ng panganib. Malamig siyang nagsalita. Anong ginagawa mo? Nagkatinginan kami. Napalunok ako at desperadong sinabi. Naubusan ng tinta ang ballpen ko. Bayaran mo. Sumama si Isabel sa akin sa tindahan ng school supplies. Malamig ang ekspresyon niya. Nakapamulsa habang naglalakad sa tabi ko. Ang mahahaba niyang binti ay sadyang pinabagal ang lakad. Ang mga babaeng tulad niya, karaniwang inaalagaan at pinapahalagahan, ay sobrang importante sa kanila ang reputasyon at dignidad. Nag-isip ako sandali at nagpas siyang eye comfort siya. Huwag mo nang ikalat pa yung nangyari. Hindi maganda para sa ating dalawa, para sa inyong dalawa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang manggas ng damit niya. Bumaba ang boses. Tila nagtatampo. Pero first kiss ko yun. Mabilis akong nagpaliwanag. Hindi naman sinasadya ni Clara yun. Siguro nadala lang siya ng emosyon niya. Pero parang batang matigas ang ulo. Inulit niya. Pero first kiss ko yun. Patuloy akong nanghikayat. Hindi mareresolba ng away ang problema. Lalala lang ang sitwasyon. Pagdating sa kanya, yun pa rin ang sinabi niya. Pero, first kiss ko rin yun. Sa tindig niyang ito, mukhang kailangan niya talagang masaktan si Clara ngayon. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko. Nagkagat labi, at biglang hinawakan ang kamay niya. Hintayin mo man lang matapos ang graduation. Para hindi ka madisiplin ng school. Clara, sana umalis ka na agad ng bansa para makaiwas sa gulo. Mukhang nag-isip si Isabel. Biglang nagbago ang tono niya. Naging malamig. Mukhang mas concerned ka pa kaysa sa akin. Kumabog ang dibdib ko. Mabilis akong tumayo ng tuwid. Nag-cross ng braso. At seryosong sinabi. Sinabi ko na dati pa. Mahilig akong makialam sa problema ng iba. Matulungin ako. Sa wakas, naihatid ko na ang mahal na prinsesa. Nagmamadali naman akong kontaken si Clara. Nag-aaral siya ng English listening sa isang extra classroom. Inilapag ko ang isang tumpok ng reviewer sa mesa niya. Mag-sorry ka kay Isabel. Tinanggal ni Clara ang earphones niya. Kumunat ang noo. Nagtataka. Anong problema mo ngayon? Sumeryoso ako at nag-imbento ng kwento. Sa totoo lang, si Isabel ang unang lumapit sa akin para magpa-tutor. Pero dahil sa'yo, hindi pa ako pumayag. Dahil doon, nawalan siya ng gana mag-aral. At ngayon, tuluyan na siyang napariwara. Kung magpapatuloy to, baka maging siga siya pagka-graduate. Madaling maniwala si Clara, lalo na't madaling maloko. Mabilis niyang nakalimutan ang pagka-corner sa kanya ni Isabel kanina. Tumango siya at sinabing, sige, kakausapin ko siya. Akala ko tapos na ang issue. Biyernes ng hapon, pagkatapos kong mag-basketball practice, mag-isa akong naglalakad sa gym nang makasalubong ko si Isabel at ilang kaibigan niyang babae na masayang naglalakad. Malakas ang boses ng mga kaibigan niya. Kahit 20 metro ang layo, rinig pa rin. Sis isa, tumawag yung restaurant. Sabi nila na hanap na daw yung night vision CCTV. Nako, delikado to. Kailangan kong manatiling kalmado. Ito ang prinsipyo ko. Sa loob ng 10 segundo, mabilis kong inayos ang backpack ko at tumakbo ng pinakamabilis papunta sa venue ng reunion namin noon. Nagmamadali kong hinanap ang receptionist. Kuya, yung CCTV sa room 202, nung gabi ng January 31, please lang po. Huwag niyong ipapakita kahit kanino. Pwede po ba? Nag-aalangan ang receptionist. Sinabing hindi siya ang makakapagdesisyon. Pagkatapos kong makiusap ng paulit-ulit at mangulit, sa wakas ay nagsalita siya. Ano bang nangyari? Sabihin mo nga. Anong sasabihin ko? Aaminin kong nagkamali ako ng hinalikan. Sobrang nakakahiya. Ganito na lang. Pinalungkot ko ang mga mata ko. Nagkunwaring puno ng damdamin. Kuya, siguro naman narinig nyo na yung nangyari nung gabing yun. Sa totoo lang po, ako yun. Matagal ko nang lihim na mahal ang isang babae. Nung gabing yun, dahil sa brownout, uminit ang ulo ko at hinalikan ko siya ng sapilitan. Mahal na mahal ko po talaga siya. Hindi ako makakain. Hindi makatulog gabi-gabi. Kahit sa panaginip,
Siya ang nakikita ko. Pero takot na takot akong umamin sa kanya. Baka malaman niya at kahit magkaibigan. Hindi na pwede. Habang nagsasalita, kinurot ko ang hita ko hanggang mamula ang mga mata ko at tumulo ang luhat sipon. Siguro na antig ang receptionist sa galing kong umarte. Matagal siyang nag-isip, tinapak ang balikat ko, at inalo ako. Huwag ka nang masyadong malungkot. Kaka-check ko lang. Natatakpan pala yung camera na yun. Walang nakunan. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi malalaman ng lihim mong minamahal ang nangyari. Hindi pala nakunan. Pagkarinig ko nun, biglang sumaya ang loob ko. Sa sobrang tuwa, nadulas ako. Ay, mabuti naman po. Gusto ko kasi siyang makuha sa tapat na paraan. Hindi sa ganitong pilitan. Pag kinasal kami, imbitado po kayo sa kasal namin. Masaya kong tinapak ang balikat niya at akmang aalis na. Wala pang kalahating minuto. May narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Malalim at medyo may halong pang-akit. Ikaw pala yun. Kinabahan ako bigla. Naku po, hindi ba't boses yun ni Isabel? Gaano karami ang narinig niya? Nanigas ako at lumingon. Doon ko lang napansin na nasa likod ni Isabel ang mga kaibigan niyang babae. Ang mga mata nila'y puno ng kahulugan. Nakatitig sa akin. Bago pa ako makapagsalita, isang kaibigan niya ang napatili habang nakatakip sa bibig. May lihim na pagtingin si Marco kay isa. At naglakas loob pa siyang gumawa ng ganon. Nagdilim ang paningin ko. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Ate, alam mo ba ang ibig sabihin ng lihim na pagtingin? Nagkaintindihan ang lahat at binigyan kami ni Isabel ng privacy. Naging sobrang awkward ng atmosphere. Nakakasakal. Nakasandal si Isabel sa pader. Kalmadong nakatingin sa akin. Bahagyang nakaangat ang gilid ng labi na may halong pang-aasar. Mukhang napaka-interesado mo sa love life ng iba. Ano, Marco? Hindi po ganyan ang iniisip nyo. Parang pinipiga ang puso ko. Hinayla-hila ko ang laylayan ng damit ko. Namumula sa hiya. Hindi alam kung saan magtatago. Gusto kong tumanggi pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ako tinantana ni Isabel. Lumapit pa siya ng isang hakbang. May malinaw na paninisi sa mukha, na para bang ako ang masamang loob na hindi mapapatawad na ng gulo sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Alam ko na, sa mata nila, sira na ang imahe ko. Kung ganito na rin lang, susugal na ako. Aamin na lang ako para mas gamaan ng kaunti. Sige na, desperado kong pinutol ang sasabihin niya. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Oo na, inaamin ko. Isa akong manyak. O, mahilig ako. Halatang hindi inaasahan ni Isabel ang sinabi ko. Natigilan siya. Bahagyang yumuko ang mga mata. At matagal na hindi nakapagsalita. Masyado siyang malapit. Ang kakaibang mapanganib na bango mula sa kanya ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sobrang kaba. Mamatay kung mamatay. Kailangan kong pagbayaran ang ginawa ko. Huminga ako ng malalim. Biglang nagangat ng ulo. At sumigaw na parang handa nang tanggapin ang parusa. Sige, kung gusto mo akong saktan. Saktan mo na. Bug. Napahawak ako sa noo ko. Napangiwi sa sakit. Napahawak din si Isabel sa baba niya. Humihingal. Ang mas nakakagulat, aksidente niyang nakagat ang gilid ng labi niya at damyugo ng kaunti. Sa loob ng isang maikling linggo, 2 beses nang nasaktan ang labi niya. Kung ikukwento mo to, walang maniniwala. Nang makalabas kami sa awkward na sitwasyon, ang mga usisero sa pintuan ay lalong nagulat. Nanlaki ang mga mata. Nahalikan na naman si isa. Hindi dapat minamaliit ang mga lalaki ngayon. Hindi dapat minamaliit si Marco. Lihim na palang may gusto. Ilang taon nang nagtitiis. Hindi na napigilan. Hindi naman siya mukhang 5 feet 10 inches. Pero ang tapang pala. Mukhang may napansin si Clara na kakaiba. Isang beses. Inaya niya ako sa library. Pagkasagot ko ng tawag, biglang may narinig siyang boses mula sa kabilang linya si Isabel. Aray, pakiihipan mo naman. Halatang natigilan si Clara. Nahihiya siyang nagsabi. Ay istorbo pala ako. Anong istorbo? Nung mga oras na yun, puno ako ng sarili kong problema. Wala akong panahong intindihin kung ano ang iniisip niya. Hawak ko lang ang gamot. Napipilitang tulungan si Isabel sa sugat sa gilid ng labi niya. Dapat nurse ang maglalagay ng gamot. Pero sobrang arte ni Isabel. Kesyo masyadong makapal ang makeup ng nurse. Kesyo hindi siya sanay na may taong masyadong malapit. Napaisip ako,
Anong kinalaman ng makapal na makeup sa paglalagay ng gamot? Pero matangkad siya at malakas ang dating. Halatang hindi madaling kalabanin. Ang nurse, kahit nahihirapan, hindi makapagsalita o magalit. Sa akin siya tumingin ng masama, na para bang sinasabing, bakit hindi mo siya kontrolin? Wala rin akong magawa, paano ko naman siya ko-kontrolin? Naiilang ako sa tingin ng nurse. At ako naman talaga ang may kasalanan. Wala akong choice kundi subukang ayusin ang sitwasyon. Sabi ko na lang, baka pwede na akong tumulong sa paglagay ng gamot. Pagkasabi ko nun, tumahimik ang paligid. Maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Bahagyang ngumiti si Isabel at marahang tumango. Sige, ikaw na. Natigilan ako. Yun pala ang hinihintay niya. Ang nurse, tumingin sa amin na may kakaibang kinang sa mata. At bamulong pa. Ang kukulit talaga ng mga kabataan ngayon. Bigla akong nilapitan ng mga kaibigan ni Isabel. Paglapit pa lang, tanong agad, Kuya Marco. Anong magic ang ginamit mo para mapaamo si boss isa namin? Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Paulit-ulit kong ipinaliwanag na aksidente lang talaga ang pagkakasugat ng labi ni Isabel. Walang kinalaman sa akin. Naiintindihan namin. Promise. Hindi namin ipagkakalat, sabi nila. Dati pa, pinahulaan ni tita si isa sa isang manghuhula sa templo. Sabi daw no boyfriend since birth, ang kapalaran niya. Pero lately, mas madalas na siyang ngumiti. At kapag nananakit siya sa amin, mas magaan na ang kamay. Nang marinig ko to, kinabahan ako, pakiramdam ko, mukhang totoo nga, ang mga pangyayari ay tila papunta sa direksyong hindi ko inaasahan. Lalo na nung isang gabi, biglang nakita ng mga kaibigan ko na nag-post si Isabel ng set ng pictures. Mukhang nasa gym siya, naka-sports bra lang, kitang-kita ang collarbones at ang medyo may abs niyang tiyan. Maganda ang katawan, ang kakaiba, 2 oras nang nakapost pero walang likes o comments. Malaki ang posibilidad na ako lang ang nakakakita. Hinawi ko ang kumot at napasigaw. Lagot na. Inaantok na nagtanong ang roommate ko. Umaga na ba? Hindi. Mukhang nahulog na siya sa patibong. Sa tingin ko, matagal nang walang exposure sa lalaki si Isabel. Kaya bigla siyang na-attract sa lalaking matapang na humalik sa kanya. Kaya hindi siya makakain o makatulog. Pero yun ay imahe lang na nilikha ko. Paano kung malaman niyang hindi siya ang gusto kong halikan kundi si Clara? Okay lang kung siya ang mapahamak. Pero wag naman akong madamay. Nag-isip ako ng matagal. Sakto, may napanood akong teleserye kaninang tanghali. Bumili ako ng isang supot ng chichirya at hinanap ang isa sa mga kaibigan ni Isabel. Pinaghirapan kong alamin kung anong tipo ng lalaki ang kinaiinisan niya. Ayaw na ayaw ni boss isa sa mga lalaking maarte at iyakin. Yung konting kibot, nagtatampo, wala siyang pasensya sa mga ganon. Kahit kapatid niyang lalaki, sinusungitan niya. Matagal na kaming magkasama kaya alam na alam ko na yan. Sa wakas, alam ko na kung paano ako kamumuhian ni Isabel. Maingat kong isinulat ang mga detalye at paulit-ulit na pinakiusapan na huwag ikwento kay Isabel ang usapan namin. Taos-puso siyang tumango, saka agad kinuha ang cellphone. Kaibigan, boss isa. May nagtanong ng maraming bagay tungkol sa'yo kanina. Isabel, reply, sino? Kaibigan, ayaw niyang ipasabi eh. Siguro nahihiya dahil sa nangyari nung nakaraan. Yung halik, napahawak ako sa ulo sa sobrang sakit. Diyos ko, habang hindi ko alam ang gagawin. Nakatanggap ako ng isang kakaibang mensahe, layuan mo siya. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Nag-reply ako, sino ka? Sumagot siya. Magkasama kaming lumaki. Kilalang kilala ko ang ugali niya. Hinding-hindi siya mapupunta sa'yo. Parang sa mga nobela lang. Bawat bida na babae, laging may isang gwapong kababata na parabang, meant to be, sila. Nagpatuloy pa siya sa pagbabanta. Kapag nakita ko kayong magkasama ulit, at hinawakan mo siya kahit isang daliri lang, babaliin ko pareho mong kamay. Tapat ako sa salita ko. Ano pa bang gusto mo? Sabihin mo lang ang presyo. Ibibigay ko sa'yo. Wow, ang angas. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Nagmamadali akong nag-reply. Hindi, wala akong kailangan. Ang gusto ko lang itanong, pwede mo na ba siyang kunin? Agad-agad, promise. Hindi ako makikialam. Sumagot siya, mabuti ng malinaw. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Sa wakas, mukhang makukuha na rin si Isabel. Nakahinga ako ng maluwag.
Natuwa, at nakatulog ng mahimbing. Pero hindi ko inaasahan. Ilang araw lang ang lumipas. Biglang sumulpot si Isabel sa tapat ng dorm ko. Agaw pansin sa lahat, hindi ko na napigilan. Mabilis kong kinontak ulit yung kapatid niya. Tol, kailan ka ba kikilos? Pakibilisan mo na. Matagal bago siya sumagot, lagi siyang nasa tabi mo ngayon eh. Salamat sa'yo, Tol. Ha, hindi pa ako tapos. Salamat, dati. Akala ko mali ka nang iniisip, pero sa totoo lang. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkabalikan. Nagkabalikan. Nagtaka ako. Oo, kami ni Clara. Clara, tama ba ang narinig ko? Parang nanikip ang dibdib ko. Agad kong pinindot ang block button sa gilid. At sa isip ko, binura ko na rin ang pangalang Clara. Sayang ang 3 taon. Bumaba si Isabel mula sa hagdan. Kinuha ang bote ng mineral water sa tabi ko. Anong iniisip mo? Iniisi, ikaw. Bigla siyang nabulunan. Napalunok. Ako, iniisip mo. Bigla akong natauhan. Kaharap ang nag-aalab niyang mga mata. Kamakailan lang. Nasugatan ang kanang paa niya. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga. Pero para lang i-cheer ako sa laban ko. Nagpumilit pa rin siyang pumunta. May bumulong sa aking kaibigan. Ito na ang pagkakataon mong magpakita ng sweetness. Go, kunin mo ang loob ni Queen Isabel. Maniwala ka sa akin. Sabihin mo lang na awa ka sa kanya. Mamahalin ka niyan hanggang kamatayan. Tumango ako. Kunwari naintindihan ko. May point nga naman. Nag-thumbs up ang kaibigan ko, tapos biglang napanganga na parang oh. Dahil hindi lang ako hindi naging sweet. Sinadya ko pang kumurap-kurap. Nagkunwaring pinipiga ang ilang patak ng luha. Huhu, pagod na ako. Namamanhid na ang paa ko sa kakatakbo. Ayoko nang maglakad. Pwede mo ba akong i-piggyback pabalik sa dorm? Gusto kong magpabuhat sa'yo. Sa isang iglap, naging masamang ehemplo ako. Ang mga tao sa paligid. Napapangiwi ang mga labi. Hinihila ang mga boyfriend nila palayo. Huwag na huwag mong gagayahin yan. Hindi gusto ng mga babae ang ganyang klase. Siguro hindi maganda ang timpla ni Isabel. Hinailan ng kaibigan ko ang damit ko. Sinenyasang maghinay-hinay ako. May sugat pa ang hita niya. May sugat, lalo akong naginarte. Ano naman kung babae ang magbubuhat sa lalaki? Ayoko nitong tubig na to. Ikuha mo ako nung beauty drink, sa mall. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasama ang mukha ni Isabel. Nakita ko ang likod niyang papalayo. Sa mga taon niya dito sa school. Hindi pa siya kailanman nagpakumbaba para suyuin ang kahit sino. Medyo kinabahan din ako. Pasulyap-sulyap lang sa kanya. Pero laking gulat ko. Maya-maya lang. Bumantong hininga lang siya. HMPH. Inaabuso mo na yata dahil gusto kita. Ano? Ang mainit niyang daliri ay marahang pinunasan ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ko. Tapos umupo siya. Paos ang boses na sinabi. Sakay na. Kumalabog ang puso ko. Nanlaki ang mga mata ko sa kaibigan kong nagbigay ng payo kanina. Bakit hindi katulad ng sinabi niya? Malapad ang balikat ni Isabel. Medyo umuuga habang naglalakad pero ang sexy pa rin. Binilang ko ang bawat hibla ng maitim niyang pilikmata. Sumulyap sa nasugatan niyang binti. Naramdaman ko ang huling pagsisisi. Ang boses ko'y kasing hina ng ungol ng lamok. Ong. Kumunat ang noo niya. Anong sabi mo? Ong. Mahina pa rin. Hindi ka pa ba busog? Tanong niya. Sumigaw ako bigla. Hindi ikaw ang gusto kong halikan nung gabi na yun kundi si Clara. Pagkasabi ko nun, natakot akong baka bitawan niya ako at sumubsob ako. Mabilis akong bumaba. Paglingon ko para tumakbo, may nakita akong pamilyar na anino na nakatayo mga 10 metro ang layo si Clara. Ang masaklap, hindi naniwala si Isabel sa sinabi ko, pero naniwala si Clara. Sa may pintuan ng gym. Parang sandwich na naipit ako sa gitna nilang dalawa. Ang payat na balikat ni Clara ay bahagyang nanginginig sa hangin. Mukhang mahina, dadalan pa rin kita ng gatas sa susunod. Ha, matagal na kaming hindi nag-uusap simula nang malaman kong may boyfriend na siya. Tumawa ng mapakla si Isabel. Hindi nagpapatalo. Ako ang magdadala sa kanya ng low-fat, high-calcium na gatas. Napaurong ako. Hirap huminga sa gitna nila. Biglang naging madrama si Clara. Tinuruan kita ng 3 taon. Marco, 3 taon tayong gumamit ng parehong ballpen. Nagbasa ng parehong libro. Yung espesyal na panahong yun. Siguradong hindi mapapalitan. Di ba? Tama.
Hindi mapapalitan. Wala pa akong nakitang kasing tanga niya. Malamig ang ekspresyon ni Isabel. Pero nagngingit-ngit ang mga ngipin. Kung ganun, hayaan mong ako ang makasama niya sa mga susunod na dekada. Ang malumanay na mga mata ni Clara ay naging malamig din. Hindi mo ba narinig? Sinabi na niya kung sino ang gusto niyang. Agad akong hinayla ni Isabel papalapit sa kanya. Away magjowa to. Makikialam ka pa. Sa tingin ko, kayo ang mukhang nag-aaway eh. Hindi makasagot si Clara. Galit na tumingin sa akin. Marco, bakit hindi ka nagsasalita? Pagkasabi niya nun, akma pa niya akong hihilahin. Biglang sumagi sa isip ko ang mensahe nung lalaking estranghero kapag nakita ko kayong magkasama ulit. At hinawakan mo siya kahit isang daliri lang. Babaliin ko pareho mong kamay. Nang inig ako, bigla akong napaurong at aksidenteng napasubsob sa dibdib ni Isabel. Natigilan si Clara. Umalis na may durog na puso. Napasamantala na naman ako. Natulala rin ako. Umubo ako ng 2 beses. Lumayo sa yakap niya. At nagkunwaring seryoso. Bukas, magsisimula na akong mag-internship. Kaya, hindi muna tayo magkakakontak. Hindi pa ako tapos magsalita. Nakita kong tumango si Isabel. Tila nag-iisip. Ang bago naman yan. Paano, kung mamimiss kita? Natulala ako. Nagpumilit si Isabel na ihatid ako sa istasyon. Nakaitim siyang baseball cap. Ang maganda niyang mukha ay may bahid ng lungkot. Hinawakan niya ang pisngi ko. Talaga bang kailangan mong umalis? Sakto. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula sa supervisor ko sa internship. Actually, pwede kang mag-apply for remote internship. Nang inig ang kamay ko, agad kong pinatay ang screen at nagkunwaring seryoso. Tumango. Opo, sabi nila. Kailangan daw on-site ang internship. Kung hindi, hindi raw sila magbibigay ng certificate. Kinagat niya ang labi niya. Naglalakad sa tabi ko. Tila may gusto pang sabihin. Siksikan ang mga tao. Isang nasa katangkarang lalaki na nakaayos na suot at may kentabang buhok ang kumpiyansang lumapit sa amin. May kakaibang kinang sa mata niya. Diretsong kinausap si Isabel. Miss, mukhang maganda ang potential mo. Gusto mong sumama sa akin. Narinig ito ni Isabel. Kumunat ang noo. Bakas ang pagkadisgusto sa mga mata. Malamig siyang sumagot. Hindi ako interesado. Lumayo ka. Mukhang sanay na ang lalaki na tanggihan. Kalmado siyang kumuha ng isang mamahaling calling card mula sa briefcase niya at iniabot kay Isabel. Huwag kang magmadaling tumanggi. Investor ako. Maraming koneksyon. Sumama ka sa akin. Garantisadong giginhawa ka. Mababawasan ng ilang dekada ang paghihirap mo. Pagkasabi nito, sinadya pa niyang ibuka ang dibdib para ipagyabang ang tagumpay niya. Sabay sulyap sa akin ng may pangmamaliit, na para bang sinasabing hindi ako may kukumpara sa kanya. Hindi man lang tiningnan ni Isabel ang calling card. Nakapamulsa siya, walang ganang nagsalita. Sinabi ko nang hindi ako interesado. Huwag mo na kaming istorbohin. Pinanatili pa rin ng lalaki ang mayabang niyang ngiti. Pero napunta ang tingin niya sa akin. Sinusubukang sa akin humanap ng pag-asa. Ikaw, binata, pwede mo siyang hikayatin. Magandang oportunidad to para mabago ang kapalaran niya. Napilitan akong ngumiti. Nag-iisip kung paano tatanggi ng maayos. Nang biglang hamarang si Isabel sa harap ko. Parang inahing manok na pinoprotektahan ang sisiw niya. Tinatakpan ako sa likod niya. Malakas niyang sinabi. Sinabi ko nang huwag mo kaming guluhin. Ewan ko ba. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Ang mga kaya kong ibigay sa kanya mamahaling sasakyan. Mansyon lahat yan. Hindi nyo kayang kitain sa buong buhay nyo. Naiinis na pinutol siya ni Isabel. Akala mo kung sino ka dahil may pera ka. Hindi namin kailangan yan. Umalis ka na. Pagkasabi nito, hinayla niya ang kamay ko at akmang aalis na. Napabuntong hininga na lang ang lalaki habang tinitingnan ang papalayo naming likod. Saka bumalik sa karamihan. Malayo-layo na ang nalakad namin bago binitawan ni Isabel ang kamay ko. Bamulong siya. Nakakainis talaga ang mga taong walang modo. Tiningnan ko ang inis niyang mukha at hindi napigil ang matawa. Malay mo, totoo ngang nakita niyang may potential ka. Sinulyapan ako ni Isabel. Gusto ko lang makasama ka. Ayokong pansinin ang mga kung sino-sinong yan. Pagkasabi niyon, lumapit siya sa akin at bamulong. Ayaw mo naman sigurong sumama ako sa kanya. Di ba? Mabilis akong umiling. Syempre hindi. Gusto kita kung ano ka ngayon.
Noon lang ngumiti ng kontento si Isabel. Hinawakan niya ang kamay ko at nagpatuloy kami sa paglakad papunta sa platform. Hinayla ko ang malita ko at mabilis na pumasok sa tren. Kakahahanap ko lang ng upuan nang mag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Clara. Dahil sa'yo, naghiwalay na kami ni, pangalan ng ex niya. Pero hindi na kita guguluhin. Yung kumpanyang pag-i-internet mo, sa kanya yun. Nakausap ko na siya. Aalagaan ka raw niya ng mabuti. Bilang pasasalamat ko na lang. Napatingin ako sa mensahe. Hindi alam kung matatawa o maiiyak. Clara, nagpapasalamat ka ba o pinapahamak mo ako? Sana pala hindi ko na lang pinigilan si Isabel na saktan ka noon. Kapag may iisang kaaway, nagiging mas nagkakaisa nga ang mga tao. Dati, wala akong masyadong pansin sa kumpanya. Pero mabait naman ang mga katrabaho ko. Pero pagkatapos ng 4 na linggo ng internship, naririnig ko pa rin sa may pintuan ng opisina ang bulungan. Ayan si Marco, yung third party na sumire sa relasyon ni Second Master. Ang kapal ng mukha, naglakas loob pang pumasok dito sa kumpanya natin. Hayaan mo siya, malapit nang matapos ang maliligayang araw niya. Noong una, hindi ko pinapansin. Nang magsimula akong mag-intern, halos araw-araw akong kino-contact ni Isabel. Kahit 800 beses yata. Pati kung nakainom na ba ako ng 2 litro ng tubig. Tinatanong niya, paminsan-minsan. Pagbukas ko ng phone, 79 dagdag messages. Hindi rin pala masama ang pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Pag-uwi galing trabaho, nakahiga ako sa sofa, umiinom ng alak, habang nasa isip ko pa rin ang nakakatuwang mukha ni Isabel. Pero nitong mga nakaraang araw, madalas magkamali ang mga dokumento sa trabaho. At may mga importanteng papeles na nawawala na lang bigla. Alam kong hindi pwedeng wala akong gawin. Isang araw, hinayla ako ng katrabaho kong si Vince, dating Vuong Hao, papunta sa hagdanan. Inabutan niya ako ng isang hotel key card ng Emperor Hotel. Bumulong siya. Gets mo na, di ba? Sundin mo lang. Malaki ang mapapala mo. Si Vince ang pasimuno sa mga paksayon dito. Bago pa lang ako, paano ko naman siya sasalungatin? Pagkatapos mag-alinlangan, pumayag na rin ako. Sige, mamayang gabi sa Emperor Hotel. Naisip ko ang isang plano. Kumuha ako ng peking dokumento at pinuntahan si Manager Lee, dating Kwan Laylay. Nakahiga siya sa sofa. Mayabang ang itsura nang makita niya ako. Nagkunwari akong nag-aalangan, natatakot, at matagal bago nakapagsalita. Manager Lee, sabi po ni Vince. Isasama niya raw ako mamaya sa Emperor Hotel para manood ng kalokohan tungkol sa inyo, balak pa raw niyang i-video. Parang hindi po maganda, kaya nagpunta ako sa inyo para magtanong. Biglang nagbago ang mukha ni Manager Lee. Nabulunan sa iniinom na tubig. Galit siyang nagtanong, ano pa ang narinig mo? Saan mo narinig? Nagmadali akong magkunwaring inosente. Kay Vince ko lang po narinig. Hindi ko rin po alam ang detalye. Natakot lang akong madamay kaya sinabi ko po sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Manager Lee. Paulit-ulit akong tinanong. Sinabi ko lang na nabanggit ni Vince ang tungkol sa pag-video. Wala na akong ibang alam. Nang mag-curse si Manager Lee, sinenyasan ko si Vince at bumulong. Pinag-o-overtime ako ni Manager Lee. May urgent daw na trabaho. Hindi ako makakapunta sa Emperor Hotel mamaya. Nainis si Vince. Kahit kailan pwedeng gawin yan. Hindi pwedeng ma-delay ang lakad natin mamaya. Kapag pinalampas mo to, huwag ka nang umasang ma-promote. Nagkunwari akong nahihirapan. Nangako pa siya na patago kaming pupunta. Hindi raw mahuhuli. Pagkatapos daw, tutulungan niya akong ma-promote. Hindi pa siya tapos magsalita. Biglang lumitaw si Manager Lee na maitim ang mukha. Sinuntok niya si Vince at sumigaw. Anong overtime? Magtrabaho ka ng maayos mamayang gabi. Akmang magpapaliwanag si Vince. Pero hindi siya pinansin ni Manager Lee. Makalipas ang ilang araw, natanggal sa trabaho si Vince. Wala nang ahas na guluhin ako. Nakataas ang paa ko habang kumakain ng butong pakwan. Nagpost ako sa social media, ang masama ay may katapat na kaparusahan. Mabilis na may nag-message sa akin. Kuya Marco, anong nangyari sa'yo? Nagmamadaling hinahanap ka ni Boss Isa. Isabel. Pagkarinig ko ng pangalan niya, kumabog ang dibdib ko. 8:00 na ng gabi. Pag-uwi galing trabaho, madilim na. Kakasagot ko lang ng tawag ni Isabel nang makaramdam ako ng malamig na hangin sa likod ko. Nanayo ang balahibo ko.
Sa camera ng phone, nakita ko si Vince na palihim na sumusunod sa akin. Siguro galit siya dahil nawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Gusto niyang gumanti. Madalas akong mag-ensayo. Hindi ako takot sa kanya. Humarap ako at kinumpronta siya. Bakit mo ako sinusundan? May hawak na lubid si Vince. Mukhang balak akong kidnapin sa daan. Sumigaw siya ng galit. Go ka. Papalampasin ba kita? Payat siya at mukhang laging pagod sa trabaho. Halatang mahina ang katawan. Hindi mukhang nakakatakot. Nag-e-ensayo ako ng boxing kamakailan. Isang sipa lang. Tumilapon siya sa puno. Bumagsak siya at umaray ng malakas. Mabilis na dumating ang mga pulis. Tinuro ko si Vince na namimilipit sa lupa. Siya po ang sospek. Pero hinayla ni Vince ang pantalon ng pulis at sumigaw. Gusto kong tumawag kay mommy. Tulungan niyo ako. Sakto namang dumating si Isabel. Mukha siyang nag-aalala. Magulo ang buhok sa noo. Kinwelyuhan niya si Vince. Litaw ang mga ugat sa leeg. Gusto mo nang mamatay. Bago pa siya makakilos, hinimatay na si Vince sa takot. Ayokong magkagulo pa. Mabilis kong hinayla si Isabel palayo at nagpaliwanag sa pulis. Kamag-anak ko po siya, kamag-anak ko po. Pagkasabi ko nun, bigla niya akong hinayla sa mainit niyang yakap. Hinaplos ni Isabel ang buhok ko. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Humihingal siyang nagtanong, okay ka lang ba? Sa mata ng ibang tao. Para kaming magkasintahang sobrang in love. Nakatayo kami sa gilid. Ang sweet. Napailing na lang ang pulis. Siya yata ang may problema ngayon. Nang malanawan ang lahat, paglabas namin ng police station. 1 oras na ang nakalipas. Kasama ko pa rin si Isabel. Ang dating malamig niyang mukha ay naging malambing. Matangkad siya. Maganda. At maganda rin ang hubog ng katawan. Mahirap hindi kiligin. Matagal na akong kalmado. Pero hindi ko inaasahang hahanapin niya pa rin ako. Malamig ang hangin. Tumatama sa mukha ko. Napupuwing ako sa buhok ko. Naisip kong hindi ko na siya dapat lokohin pa. Mahina kong sinabi. Sa totoo lang, nung gabing yun, hindi ikaw ang gusto kong halikan. Natatakot akong baka magkaroon siya ng masamang impresyon sa akin. Natigilan siya. Ang mga paro-paro ay paikot-ikot sa ilaw ng poste. Hindi tumitigil. Maya-maya, ngumiti siya at nagsalita. Kung ganun, ang gusto mo nang halikan ngayon, siguro ako na. No. Diyos ko. Iba talaga ang takbo ng isip ng babaeng to. Kinabukasan, nilanat si Isabel. Nang tanungin ko, naligo pala siya ng malamig na tubig buong gabi. Hawak ko ang thermometer. Nakaupo sa tabi ng kama niya. Nagtatakang nagtanong. Bakit ka naligo ng malamig? Hindi naman mainit ah. Matagal siyang natahimik, tapos nahihiyang nagsalita. Kasi, sabi mo kahapon, kamag-anak mo ako. Naalala ko yun. Namula ang mukha ko. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan yun. Kumunat ang noo niya. Namula ang tenga. Gusto ko. Mabilis kong kinuha ang basang bimpo at tinakpan ang mukha niya. Hindi. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Mahina siyang tumawa. Sige. Ang ganda ng mga features niya. Manipis ang labi pero malambot pala kapag humalik. Hindi ko napigil ang iangat ang kamay ko, biglang kumirat ang puso ko. Lagot na. Mukhang may iba na akong nararamdaman para sa kanya. Nahuhulog na ba talaga ako? Nabalitaan ng mga kaibigan niya na may sakit si Isabel kaya dumalaw sila. Bamulong pa sa akin ang isa. Kuya Marco, si Boss isa. Kapag may sakit, sobrang tigas ng ulo niyan. Kailangan laging may karne. Hindi yan kumakain ng lugaw o gulay. Inilapag ko ang bagong lutong plain lugaw sa mesa. Kainin mo na. Ibinaba ni Isabel ang mahahabang pilikmata niya. Masunuring nagsabi. Opo. Natigilan ang mga kaibigan niya. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lumabas na ang CCTV footage nung gabing nag-brown out. Mula sa isang kakaibang anggulo. Kitang-kita na tumakbo si Isabel papunta sa akin pagka-brown out. Na para bang sinadyang tumakbo para protektahan ako. Sinabi ni Isabel, nung gabing nag-brown out, natakot akong baka matakot ka. Kaya hindi ko na malayang tumakbo na pala ako papunta sa'yo. Sa lakas ko, kayang-kaya kong itulak yung taong yun. Marco, matagal ko nang alam na ikaw yun. Matagal na kitang gusto. Sinabi niyang gusto na niya ako mula pa nung unang taon namin. Nung unang beses kaming nagkita. Pero nung mga panahong yun, wala akong ibang nakikita. Kapag kumakain kami sa kantin, nagbibiroan kami ng mga barkada ko. Hindi ko alam na nasa kabilang mesa lang pala siya.
Palihim na nakatingin sa akin at ngumingiti ng mag-isa. Hinawakan ko ng mahigpit ang leleyan ng damit ko habang ang mainit niyang halik ay damapo sa noo ko. Saka dumausdos sa labi ko. Isang kakaibang kilig ang gumapang sa buong katawan ko. Nataranta akong itinulak siya palayo at tumakbo palabas. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Ang malamig na hangin ay tumama sa mainit kong balat. Ang liwanag ng buwan ay kasing linaw ng mga mata ni Isabel. Sa katahimikan ng gabi, malinaw na malinaw ang tibok ng puso ko. Bigla kong naunawaan ang nararamdaman ko. Tumalikod ako at tumakbo pabalik. Hindi inaasahan ni Isabel na babalik ako. Ang disappointment sa mga mata niya ay hindi pa niya naitatago. Dahan-dahan ko siyang itinulak sa gilid ng kama. Namumula ang mukha kong sinabi, "Isabel, sa totoo lang, gusto rin kita."